At ngayon, ito pong second aking topic. Ano po ito? Personal ko po ito na nararanasan. Ito po, pero ako po, to be honest, hindi po ako fan ni Senator Risa Hontiveros. Hindi po ako niya fan. Pero sa ganyang ginawa na resolusyon, papalakpakan ko po siya. Meron pong sinusulong na resolusyon si Senator Risa Hontiveros sa Senado patungkol po sa mga PWD, lalong-lalo na specifically ang may mga autism po. Ito po ay personal ko na nararanasan. Kasi po yung mga anak ko meron po autism. So, medyo emotional po tayo. Kasi po ito nararanasan po. Excuse me. Sa totoo lang mo yung mga anak ko meron na tatlo ko po anak lalaki na nasa autism na spectrum. Sa awa po ng Diyos, maayos naman sila, mabuti sila. Yung dalawa ko pong anak na ay nasa grade 8 na at saka nasa grade 6. Nakapasok po sila sa regular school. Nakakope sila. Pero meron po sila na diagnose po sila sa autism na spectrum. Yung aking pong panganay medyo severe. Pero maayos naman po siya. Hindi naman po siya nagkakasakit. Malayo po siya sa sakit. Malulusog po sila. At ito pong, nakita ko to kanina, pinasa sa akin to ng team namin na may bill. At ito po pinoprotektahan ang mga taong individuals na may autism. At ito na po ay pumasa na po sa second reading. At inaasahan natin na yung mga parehas na parents kagaya ko na may anak na nasa autism ba or iba pang disability, kagaya ng cerebral palsy, MR, or mental retardation, ano pa bang mga ibang ADHD, ADD, sana po pumapasa to sa third reading at papunta po ito sa Malacanang sa table na ni Presidente at i-study niya na at iko-considera na niya. Sana po ito ay mapirmahan. Sana po mapirmahan ito. Ito po ay protecting the rights of persons with autism spectrum, ASD. Patagal na po to. At hindi po lingid sa kaalaman, tumataas po ang incidence ng ASD, ng autism dito sa bansa natin. Proof na po ako noon kasi 3 po sila sa akin. Silang 3 po na nasa spectrum. So kung ito po makakatulong to sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung wala talagang, hindi talaga nila hindi nila mahal po. To be honest, mahal po ang therapy. At malimit po kayo makakahanap ng mga eksperto para lang tulungan kayo kung paano ninyo gawa ng paraan, i-accept ang paraan na sa pag-aano ng mga anak ninyo. Kasi iba po talaga ang bata na may autism sa neurotypical na bata. Mahirap po mag-raise ng may mga autism. Pero nakaya ko po, 3 po sila, teenager na po. Ang panganay ko is 18. Ang second ko po magba-birthday na po ngayong 17. Na magiging 17 po siya. Tapos yung pinaka bunso ko po ay 16. Teenager na po sila. Pero na-diagnose po yung mga anak ko nung 2 years old pa sila. Imagine that. Ilang years po namin trinabaho. Tawag ito, we crawled
Kasi po ang autism po mas better po the moment po kayo po na-diagnose po yung anak ninyo, na-diagnose na may ganitong kondisyon, the moment po is the moment na you have to decide na maghanap ng paraan para matulungan sila mag-cope, maging silang functional sa buhay. Maghanap, kailangan po ninyo maghanap ng therapy. I know it will be hard kasi once na bigyan kayo ng ganun diagnosis, isa sa mga masakit po, yung tatanggapin po ninyo, yung katotohanan na ganun po yung anak ninyo. Acceptance po, yun yung isa sa mga pinakamahirap na dinanas namin mag-asawa nung na binigyan kami ng diagnosis ng mga anak namin. I-accept nyo. Pero the better kung pag i-accept niyo na ganun yung pag madali nyo na-accept na may problema or kailangan yung solusyonan, hanapan to ng solusyon, early intervention po. Kailangan po yun ng therapy. At kailangan po sila bigyan din ng pansin ng ating gobyerno, lalo na sa edukasyon. Napapag-iwanan po yung may mga kapansanan sa edukasyon, yung may mga Down syndrome, though may general symptoms po na hindi po sila nakakasalita, mahina sila, pero meron din pong mga autism na high functioning, may mga Down syndrome na high functioning, nakaka-function po sila. Pero meron nga po silang kakaiba, different lang sila, kahit nahihirapan sila, delayed sila. So kung merong ganitong panukala sa ating gobyerno na bibigyan na sila ng pahalaga, importansya, edi sino ba tayong hindi magsusuporta ng ganito? Kahit na galing pa yan kay Senator Risa Hontiveros, na hindi naman natin fan. Hindi po tayo fan ni Risa Hontiveros. Pero kung ito po ay talagang susuporta ako dahil sa panukala na yan. Kasi alam ko madami po tayong madami po tayong kilala, madami po tayong mga kaibigan, alam ko po, madaming pamilyang Pilipino na nag-struggle dahil sa hindi po nila alam kung paano po ito gagawin. Kung ang kanilang anak ay meron nakitaan po ng sintomas ng autism. Mahirap po yun. Sa totoo lang po. At isa po sa mga nakatulong sa aking mga anak ay ang early therapy. At ang problema lang po sa therapy, mahal po iyon. At ang ating mga professionals, lalo na ng mga OT, mga occupational therapy, at saka behavioral, malimit po yung mga eksperto dito sa bansa natin. Kasi po, lumalabas po sila, doon po sila natrabaho sa ibang bansa. So, kung ito po tutuunan ng pansin holistically ng ating gobyerno, from educating yung meron bang maglalabas sila ng gagawa sila ng programa sa mga eskwelahan, sa mga colleges para mag-training para sa mga may kapansanan, para mga autistic, sa mga autism, to how to cope, yung may therapy. Malaking bagay na po yun. At malaking bagay din po kung ito po ay aasistihan ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga LGU, kung meron pong assistance. Kasi mahal po talaga magpa-therapy. Mahal. Naka-experience po ako noon. Ngayon po ang SPED, ang nag-SPED na lang po ay ang aking panganay. Ang dalawa ko pong anak ay hindi na po nag-SPED kasi nasa regular school sila. Pero hindi po yun madali. Hindi po yun madali. So kung merong National Autism Care, Support and Inclusion Act, ay magpapasalamat po kami. Punta po tayo sa Senado pa rin. Punta po tayo sa bangayan ng dalawang sino ba to sila? Si Senator Ping at saka si Senator Marcoleta nag-aaway po. Ito po. Teka sandali. Iyak tayo Naman si Senator Risa naman nakakaiyak
Anyway, ito. Senator Ping at saka si Senator Marcoleta nag-aaway dahil nagrereklamo po si Senator Marcoleta kung bakit delayed. Bakit delayed ang flood control report ni Senator Ping Lacson? Ganon. Kung si Ping Lacson po, ano naman, alam po natin kung gaano ka ano to si Ping Lacson, parang detalyado. Dati pong trabaho ni Ping Lacson, intelligence, di ba po, sa PNP. Kalimutan ko po ano yung totoong ano niya, designation. Siya po, si Ping Lacson po, alam natin na isang tao na masino. At siya po detalyado. Kailangan po niya mag-imbestiga at dapat yung kanyang investigasyon detalyado. At it seems po na babagalan ang dating chairperson ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Nababagalan ang former sa current chairperson ng Blue Ribbon Committee. Bakit ba atat na atat si bakit kaya atat na atat si Senator Marcoleta? Hindi natin alam anong binamadali niya. Meron ba siyang schedule or ano ba? So, nag-aaway talaga po silang dalawa. Kulang na lang sila magsabunutan. At hindi ko rin, sa totoo lang, hindi ko po gusto si Marcoleta. No po. Kasi po, siya po ay pro-China. Si Marcoleta po ay pro-China. Balik-balikan po. Alisan pa yung, kahit alisan po niya yan siya ng pilukan niya, pro-China yan. At si Ping Lacson po, kahit po siya yung tipong masita. At tawag may word din Kailangan niya imbestigahan yung bagay. Kailangan sigurado siya. Si Ping Lacson, sigurista. Sigurista si Ping Lacson. Yun yung trait po ni Ping Lacson. Ayaw niya na merong isang bagay na hindi na binivet. Maingat, yun yung word. Maingat po si Ping Lacson. Hindi kagaya nitong si Senator Marcoleta na nung pinresenta po niya si Orly Gotesa doon sa Senado para magbigay ng kanyang affidavit salaysay sa kanya, hindi po thoroughly vetted pala yon. Kasi lumabas po yung affidavit na sinabi ni notaryuhan doon. Peke po. Umalma po yung abogado na sinasabi na nagpumirma doon sa notarization ng affidavit ni Orly Gotesa. Hindi man lamang yun inayos ni Senator Marcoleta. Siya yung nagpresenta ng responsibilidad niya yon na dapat bago siya magsalang ng isang witness, resource person, testig, whatever dyan sa Senado, dapat sigurado siya. May kredibilidad yung kanyang pinipresenta. Kaso wala. Tapos sasabihin niyo pa ninyo, wala, hindi naman, okay lang yan. Nag-take naman ng oath yung tao doon sa Senado. Sinumpaan niya yon doon. Sinumpaan niya, pero poison. Lason po yun kasi peke. So, paano yun? Poison yun. Kahit saan ka dalaling na korte, kahit sabihin mo, sinumpaan niya yan. So, yan, pwede yan gamitin. Pwede gamitin, pero papalabas na poison yan. Di masisira rin yung mo, kaso mo. Dahil doon, nagpresenta ka ng peke. Ganyan ka-sloppy. So, yung pag-aaway po nila, sa tingin ko, yung pag-aaway between kay Senator Lacson at Marcoleta is labanan po ng hindi sloppy at sloppy. At sa puntong ito, ang sloppy po ay si Senator Marcoleta. Sorry, sir. Sloppy ka talaga. Sloppy. Sloppy. Kung sa Tagalog pa, burara. Tapos gusto mong madaliin si Senator Lacson na yan yung medyo
yung tinatawag na devils in the details, masyado yung siyang mabusisi. Mabusisi po si Senator Lacson. Busisi yan. So, what do you expect kung mabusisi yung tao? It will take time po. If if a person is a very sa mga detalye, masyadong sa mga detalye, talagang merong it will take time para matapos niya yung report na yan. Na alam natin po madami pong kapwa niya na senador ang masasagasaan. Masasagasaan pangalanan natin masasagasaan possibility na masagasaan ng flood control report na yan ni Senator Ping Lacson. Unang-una si Chis Escudero. Pangalawa si Joel Villanueva. Pangatlo si Jinggoy Estrada. At pang-apat na tahimik-tahimik lang si CLTG Construction. Si Christopher Lawrence Tisorogo. Pwede siyang maano niyan. So, bakit ka nagmamadali, Senator Marcoleta? Ngayon pong, I think Lent na po, papapasok po tayo sa Holy Week. At alam naman po natin na ang magre-recess konti ang Kongreso, ang Kongreso. So babalik po after Holy Week na, mga April na. At sa May, busy po. Pagbalik po after the Holy Week break, pagbalik po sa Senado at sa lower house, busy na po sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun po malamang ang magiging abala na gagawin ng lower house. At ng Senado, kung ito po ay maipasa na sa Senado at kailangan na ng Senado around siguro late April or May and June, papuntang June, kailangan po mapipilitan po ang Senado na mag-convene bilang impeachment court forthwith. Wala na pong sasagabal sa forthwith. So yun po. At hindi ko alam bakit ako lang po, personal ang tingin ko hanggang ngayon po bitter na bitter si Senator Marcoleta dahil na siya po ay napalitan ni Senator Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Yun lang po yung nakikita kong motivation niya, bitter na bitter kasi siya po ay napalitan. At hindi po siguro kung hindi po niya tinatago ng maayos ni Senator Lacson, Senator Marcoleta yung kanyang feeling of bitterness. Hindi po maayos yung kanyang pagkakakubli noon kasi nakikita natin sa kanyang mga statements, sa kanyang mga pananalita. At hindi lang yan. At recently lang po nga, binabatikos ni Senator Marcoleta kung bakit daw kailangan pa pumunta ng Estados Unidos at humarap sa UN Council si mismo Presidente Marcos Jr. Binabatikos niya yun. Bakit daw? Siya po yung presidente. Si BBM po yung presidente, so pwede. Bakit po ba? Gusto nyo kayo? Gusto nyo kayo yung humarap sa mag-speech sa UN? Senator Marcoleta. So kung gusto po niyo yung gawin, yung ginagawa ni PBBM bilang head of state, tumakbo po kayo presidente. Ipresenta po ninyo yung sarili nyo bilang katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Kung siya po ay hindi may impeach at ipopresenta po ninyo, pero I think Senator Marcoleta, kung gusto niyo maging vice ni Vice President Sara Duterte sa 2028, kailangan po ninyo makipagbrasuhan kaya Senator Amy Marcos. Makipagbrasuhan doon kasi interesado po siya.
at makipagbrasuhan din kay Senator Robin Padilla na gusto mo ring na pasimple pa na hindi daw siya tatakbo, pero tatakbo daw siya bilang katandem ni Sara Duterte sa 2028 kung iutusan siya. Kung utusan siya ni Tatay Digong nilang karton. Di ba? So, Senator Marcoleta, mag-isip-isip ka na kung gusto mo maging presidente or vice presidente, anuhin mo na yung mga posible mo na mga kakalabanin sa posisyon na yan. Na kasamahan mo pa sa tinaguriang Duterte Block dyan sa Senado. Maghumpyang kayo kung sino ang gusto o sino ang pipiliin ni Sara Duterte na mukhang merong pinipili na hindi naman kayong tatlo. Kakulango. Pequé